Padre Damaso ang kanyang sasabihin dahil si Ibarra na putlang-putla at noon ay matamang nakikinig sa kanyang sinasabi ay waring naubusan na ng pagtitimpi. Marcelo! Nakikinig ka ba? Pansin ko, every time na lang na nagkaklase ako dito, di ka nakikinig sa akin. Ano ba ang akala mo? Dahil ba minor subject lang to kaya di ka nakikinig? Or baka matalino ka na para sa'yo? Alam mo, pwede kitang ibagsak. Ano gusto mo? Tres? Asa-asa na kaya ng tagalan mo. Walang pinaglalagay sa tagalan. Ako sa'yo. Tama na! Ang mga kilalang tao sa San Diego ay magkaharap na nananghalian sa isang malaking hapag. Nakaluklok sa magkabilang dulo ng mesa sina Ibarra at ang alkalde. Nasa bandang kanan ni Ibarra si Maria. Sa magkabilang panig naman nakaluklok sina Kapitan Tiago at Padre Salvi. Ganadong kumain ang lahat ng makatanggap ng telegrama sina Kapitan Tiago galing sa Kapitan General. Ipagpaumanhin niyo po, Senyor, dahil mayroon kayong telegrama galing sa itaas. Salamat. Kapitan Tiago, ako ay dadating sa ika-4 ng hapon at nais kong bumisita dyan sa tahanan niyo. Ipagpamanhin niyo muna at ako'y aalis dahil bibisita ang Kapitan General sa aking bahay at kailangan kong mag-ayos ng mga gamit. Pagkatapos mabasa ni Kapitan Tiago ang telegrama, ay agad siyang umalis sa bahay na dala ang sulat. Pagkatapos niya umalis ay bigla siya naging paksa ng usapan. Pagkalipas ng ilang minuto ay nalipat ang usapan kay Padre Salvi. Padre Salvi, bakit yatang hindi ka umiimik dyan? Ikaw naman, masyado kang pansinin. Kahit sadyang ganito lang talaga ako, hindi madalas nagsasalita. Bakit kaya hindi pa dumating si Padre Damaso? Baka sa haba ng sermon niya, hindi siya makadayo. Ang masaya ang inyong pagtitipon. Huwag niyo akong pansinin at ituloy niyo lang ang inyong masayang kwentuhan. Nais ko magpasalamat sa mga taong tumulong sa pagpapatayo ng aking paaralan at sa mga arkitektong dumisenyo nito. Wala akong nalalaman sa mga arkitektong iyan. Ngunit napapansin niyo ba ang simbahang nakatayo? Ako ang gumawa ng kalugas niyan. Ang mga taong humahanga sa arkitekto ay mga hangal. Ipagpalagay natin na tama ang sinabi ni Padre Damaso. Ngunit ang pagpapatayo ng isang gusali o paralan ay nangangailangan ng taglay na dalubhasa. Isang dalubhasa lamang ang nangangailangan pa ng isa pang dalubhasa. Alam niyo ba, yang mga inyo, yang mga yan, natuto lang ng kaunti, abay kung makaasta ka, alam mo kung sino na? Katulad ng mga tuta na nakapag-aral daw sa Europa. Paumanhin Padre, ngunit si Don Crisostomo Ibarra ay labis na hinangaan ng ating opisyal ng ating gobyerno sa kanyang pagiging pilantropo. Galing ba? Makakarating ba ng langit ang mga nagbabanal-banalan? Ang mga nahaluan lang ng ilang patak ng purong dugong Espanyol? Ang mga nabiyayaan ng ilang real? Aba! Akala mo'y kung sino na't hahamakin ang lahat? At di nagmamalaging may dala-dala siyang pagbabago. Katulad na naman yan.
baka man yan namatay sa kastel. Nag-iisang namatay sa kastel. At yung bangkay, ipinatatapon pa nga sa ilog. Sigurado ako, nasa ilalim na ng lupa ang isang yun. Na pagkalalim-lalim, abot dun sa impyerno. Ang hindi kumikilalang mga palalo at hindi gumagalang sumusunod sa kapangyarihan ng Friday ay siguradong isusumpa at paparusahan ng Diyos katulad ng nangyari kay Don. Gusto lang yung paninirang puli, Padre. Senyor! Diyan tawag kayo. Ayaw niyong madamay ka. Patid kung kayo ay aming mga minamahal, Ama. Kaya magtatanggol yun siya. Makina sa panglibak, masina ng isang friend. Pakiusap! Huwag mong gawin yan! Ang aking Ama, Pilate, ay isang tao bukas palad sa lahat ng mga nangangailangan. Isang tao na may respeto sa bawat tao. Pobre man o may kaya. Don Rafael Ibarra, ang integridad, hindi kayang wasakin ninyo man, kaya sinalaula pa ang kanyang bangkay at libingan. At kayo, Pilate, ang iyong reverensya, minsan tinuring na mahal na kaibigan ng aking Ama. Ilibat bukas ang pinto ng aming takalan para sa inyo anuman ang oras. Iba't anumang pananalapi ang hiling ninyo ay binibigay ng aking Ama. At ano ang ginanti ninyo? Suklamo ko ninyo. Ginawang nagkasalan kanya. Kung kahit ako'y pagod na kumlang ang aking pagtitipi, pangalan ng may part o anuman ang gagawin ko. Ginoo! Anong tumakas? Lalo kang masasaktan. Hinahon ka! Huwag mong gawin yan! Diyan lamang kayo. Hindi pa wasto ang aking pagtitimpi sa iyong reverensya na walang galang. Hindi ba taksi kayong lahat? No ako ay kanyang inalimusta sa kanyang sermon sa simbahan noon? At ngayon, bumalik siya dito upang ipamuka sa akin na tama ang kanyang ginawa. Kaya gusto na! Marita! Crisostomo! Tama na! Pakiusap, tama na. Utang na loob, tama na. Isipin mo ang ating kinabukasan. Marcelo, di ka pa uuwi? Teka lang. Saan nga ba ulit tayo? Ha? Anong nasan? Nasa room? Hindi. Ibig kong sabihin, anong kabanata na tayo sa Noli? Ayan, tulala ka kasi kanina pa. Napagalitan ka lang ni Sir, nag-space out ka na. Space out? Mga gano'n ko katagal na natula. The whole time na nagklase si Sir Bel. Ha? Talaga? Gusto mo! Tama na! Pag-iusap! Utang na loob! Tama na! Ayan, tulala ka kasi kanina pa. Napagalitan ka lang ni Sir, nag-space out ka na. Sino yun?